Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The Book of Hebrews, chapter 6, verses 16 hanggang 18. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpang ito, pinapagtibay ang usapan. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Bakit mahalaga sa Diyos ang kanyang salita? Magandang katanungan po yan kasi bakit laging ipinapangaral na mahalaga ang salita ng Diyos? At higit sa lahat, bakit importante sa Diyos ang kanyang salita? Alam niyo, tayo lamang ng tao ang walang pahalaga sa ating mga salita. Pero sa Diyos po at sa spirit realm, napakahalaga po ng salita. Unang-una po, ang kadahilanan ay God is represented by His words. Kung ano po yung sinabi niya, nagpapakilala kung sino siya. Kung sino siya bilang Diyos, yung kanyang unchanging nature and purpose. Malinaw na malinaw po, napapakilala siya ng kanyang mga salita. Yung po sinasabi nitong mga talatang binasa natin. Kaya ang Diyos po, mapapansin po ninyo, hindi siya nagsisinungaling. Sabi po dyan, malinaw na pinapakilala ang Diyos na tapat sa kanyang sumpa at pangako. Kaya tayong tao po, sa ating po ang salita ay walang kabuluhan, walang kwenta, mabilis po tayong magsalita. Hindi natin alam, yung salita natin, nire-represent po tayo niyan. Kung paano nire-represent ng salita ng Diyos, ang Diyos. Ganon din tayong tao, nare-represent tayo kung ano yung ating mga sinasabi. Kaya ang Diyos po, dahil hindi siya sinungaling, pinapakilala niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. At yun po ay mahalagang katotohanan dapat matutunan natin. Pangalawa po, God's words or God's word are containers. Ano po? Pag sinabing containers, may laman po ang salita ng Diyos. They are creative. Alam niyo ba na nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan lamang po ng salita ng Diyos. Yung po sinasabi ng Hebrews chapter 1 verse 3. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. At ang sabi sa John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. So ibig sabihin pala, ang tinutukoy ditong salita ay ang ating Panginoong Hesus. At ginamit ng Diyos ang salita to create the universe, lahat ng bagay na nakikita natin ngayon sa pamamagitan lamang po ng kanyang mga salita. Sabi sa Romans 4:17, the God who gives life to the dead and call things that are not as though they were. So ibig sabihin, may creative power po ang salita in the spirit. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin sa ating ding mga bibig. Hindi naman tayo katulad ng Diyos na nakalilikha po ng mga bagay, pero may kapangyarihan din po yung lumalabas po sa ating mga bibig. Kaya alam niyo po, words are containers. Napakahalaga po niya kung ano yung sinasabi mo at yan ay sumasang-ayon sa salita ng Diyos, makapangyarihan po yan. Lagi niyo pong tatandaan kasi nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan po ng salita. Okay? So napakahalaga rin pong isipin natin na God is bound to His words. Ibig sabihin, pagka nagsalita ang Diyos, nakatali siya doon sa kanyang sinabi. Tayo, nanunumpa tayo sa tao, At minsan naghahanap pa tayo ng mga witnesses para pagtibayin yung ating sinabi. Ang Diyos po mismo sumumpa sa kanyang sarili. Kaya mapapahiya po siya pag hindi niya tinupad yung kanyang sinumpaang pangako. Kaya dalawang bagay daw po yung mahalaga sa Biblia na makita natin, yung kanyang
sumpa at pangako. Ibig sabihin kung ano yung oath niya at promises na nasa kanyang mga salita, pwede natin panghawakan yun. Kasi ang sabi po sa binasa natin kaninang talata sa verse 17, sabi rito, gayon din naman pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi magbabago ang kanyang layunin. Praise God. Napakaganda po nun. Maaasahan pala natin ang salita ng Diyos kasi God is bound to His words. At manghuli, tandaan po natin ito, no? Matuto tayo sa Diyos kasi ang words po should be operative, creative. Yun nga, kaya ayaw ng Diyos sa mga idle words Kung napapansin niyo po doon sa Matthew chapter 12 verse 35, sabi niyan, the good man brings good things out of the good is stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil is stored up in him. Ano yung nakatago sa tao? Yung kanyang salita, ano po? At inilalabas yan ng ating mga bibig. Ang sabi rito sa verse 36, but I tell you that man will have to give account on that day of judgment for every careless words they have spoken. Ang tinutukoy po ditong careless ay yung idle words. Sa ibang translation, words that are inoperative, walang silbing pananalita. Ano po? Mananagot pala tayo doon sa pagdating ng araw ng paghuhukom. At nasabi diyan sa verse 37, for by words or by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Kaya mga kapatid, pahalagahan natin yung salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos nagpapaalala sa atin na kung sino siya, ano yung kanyang unchanging nature and purpose, at siya mismo nakatali sa kanyang pangako. No? At tiyak na tiyak, tutuparin niya ito sa ating pong kanyang pinangakuan. At ganun din naman po tayo. Huwag natin gamitin yung ating mga salita o ating mga bibig sa mga bagay na hindi po productive. Gamitin natin ito upang sabihin at ipangaral ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. At muli, ito si Pastor Jojo. Papaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.